Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon, eto pong pinagsasabi nito ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Abay, akalain nyo na, eto sabi niya ho, I will advise the President to reflect. Diba? Akala ko nga kanina nung nabasa ko to, kasi ito po yung nakita ko dyan eh. I will advise the President. Ayan naman yung pag-address niya kay dating Pangulong Duterte to reflect and meditate this Holy Week. Kaya sabi ko kanina, uy, okay na okay kasi dinownload ko lang tapos dinouble click ko tapos na-zoom ko ng ganito. Yan. So natuwa pa ako. Kaya lang nag-iisip rin ako, bakit mukha ni BBM ito? Dapat mukha ni Digong Chi, 'di ba? So ngayon ang pinaliit ko, what the heck? Sabi niya, if Jesus Christ himself made sacrifice for the people, maybe it is uh, President Marcos' turn to do the same by voluntarily resigning from his position, diba? Resigning from his position and turn over the functions of the presidency to VP Sara. Nax, sabi ko, baklase rin to di ba? Ito naman po ang masasabi ko rito. Ah, Bakit hindi si VP Sara? Kasi ako may panawagan, marami ring mga political analyst, I'm not one of them, yun rin ang sinasabi nila. Mas mainam pa kung totoong sinasabi ni VP Sara na na ang kanyang presidente, which is si PBBM, ay ipinaglalaban ang ating karapatan, yung sovereign rights natin na pre-provide ng UNCLOS diyan sa West Philippine Sea at ipinaglalaban niya ang atin pong yung claim ng tatay niya sa pamamagitan ng PD Presidential Decree 1596, yung Kalayaan Islands Group, the KIG. Okay? Kasi yung Kalayaan Island, yan po ilabas na ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Pero atin yan dahil po sa formal na claim. Ngayon, um, formal na claim ni Apo Lakay noon, noong 1970s. So, tingnan niyo maigi. Tingnan natin kung sino po yung dapat mag-ano, alisin muna natin yung biases natin na tayo po'y nakapula, nakapula rin naman si Alvarez, 'no, na tayo po'y, maka-administrasyon. Tingnan yung maigi, Kapagka, ah, si VP Sara ay nananatili sa puwesto, etong kampon ng tatay niya, 'no, at tatay naman niyang konsentidor sa kampon niya na pinagkakautangan niya ng loob, hindi sila tumitigil at mukhang walang planong tumigil, oh, na mapabagsak si PBBM, tama? Pero kung etong si, VP Sara ay gawin niya yung ultimate sacrifice na sinasabi natin at ng, political, ah, analysts, kung talagang si BBM ang para sa kanya ay kanyang presidente, pwede po siyang magbitiw na sa OVP at manatili sa DepEd. Pwede naman 'yun, 'di ba? Sa ganyan, mamahalin siya ng taong bayan, matatameme etong mga alipores ng tatay niya. Kasi wala na silang pinakamalakas na way para makagrab uli ng kapangyarihan. Kung hindi, ang mapatalsik si PBBM sa pwesto at under ng rule of succession, si VP Sara ang uupo. Di ba? Tapos, siyempre kahit papaano, tatay niya magiging makapangyarihan yan sa kanyang administrasyon. Di ba? So, putrakis baka mapuno na yung Manila Bay ng reclamation, 'di ba? Dapat kung magre-reclamation dapat sa West Philippine Sea. Ngayon, ah, kung si PBBM naman po ang magre-resign, 'di ba? Eh, gano'n din ang mangyayari, 'di ba? Hindi rin titigil itong mga kampo ni dating Pangulong Duterte, pati siya konsentidor So ngayon, gagamitin rin nila si VP Sara. 'Di ba? So ang pinaka-common lang po talaga sa lahat ng mangyayaring ito, ano 'yan, magagamit at magagamit lang nila. Kung magpapagamit pa si VP Sara. Ang tanong, sa kanya bang kalidad, kaya niya ba talagang maging pang-presidente? 'Di ba? Nasa karakter niya ba talaga 'yun?
when I talk about the character, hindi ito yung, ano lang ordinaryo kundi po talagang extraordinary character na pang-leader talaga ng bansa ng, magli-lead ka, mangunguna ka, aalagaan mo ang kapakanan, maging futuristic ka para sa kapakanan nitong 115 Filipino people, 'di ba? Hindi lang yung mga botante, oh, 'di ba? Ngayon totoo pinagre-resign ni ano, eh, ni Alvarez, eh, 'no, at ibigay daw po kay VP Sara. Maliwanag na maliwanag po talaga. Ang purpose lang ng mga loko-lokong ito ay mawala sa puwesto si PBBM. Ang tanong nga, eh, kapagka si PBBM ba nawala sa puwesto, will it solve the problem in the West Philippine Sea? Oh, 'di ba? Oh, tanong ko ro sa mga DDS na nandito, well, wag po kayong magmumura, ha, para hindi kayo mapulutan. Pero ang tanong lang po, kapag si PBBM po ba nag-resign, nawala sa puwesto, makaka-resolve ba ng problema 'yan sa West Philippine Sea? Mananahimik ba tayo? 'Yun bang, resupply mission natin hindi na nila gagalawin? Tapos, will they leave us alone in the West Philippine Sea? Oh, lalayas na ba sila do'n? Tapos, yung kanilang, 10 dash line na claim, aalisin na nila? Oh, 'di ba? Ako palagay ko kahit TDS, hindi nila masasabi 'yan, eh. Hindi nila masasabi ng yes. Bakit? Kasi kinaangkin ng China na kanila 'yun at teritoryo pa nila. Tayo sumusunod sa batas, sovereign rights lang, mas mababa ang level kumbaga, 'di ba? Kasi hindi natin puwedeng ipatupad ang ating mga batas doon. Oh, unless na yang i-push ni PBBM, eto pong, PD 5096. PD 5096 taliwas naman ito doon sa sinasabi ng UNCLOS at hindi provided ng UNCLOS. Oh, ngayon, um, dahil hindi po 'yan makakaresolba kung si BBM ang magre-resign. Pero kapag si VP Sara ang magbitiw sa puwesto, hindi po makakaresolba din ang problema sa China, pero makakaresolba 'yan ng destabilization attempts ng mga kampon ng tatay niya, tama? Oh. At least meron pong na-resolve at kahit papaano ang China, maghuhunos dili ng gumastos dito po sa mga modern day makapili or makapichi. Mga Pilipinong mahilig sa pichi-pichi, mahilig sa makachina. Yan, mga Pilipinong makachina. Oh, so si VP Sara po ang dapat na magbitiw sa tungkulin, 'di ba? So malaki ho naman ang mawawala rito sa mga taong ito. Oh, tingnan ninyo, 'tong mga taong ito, ilan yung mga ano, yung mga makachina na 'yan, 'di ba? Yung mga 'yan, nakikinabang 'yan kapag kampanyahan, siyempre sa pondo ng China kaya nga dapat maging mahigpit tayo, eh. Isipin mo 10 million lang yung pera, putragis pagkatapos ng eleksyon natalo pa, naging 50 milyones. Oh, para maging makakandidato ka sa national, way back 2001, kailangan meron kang at least 120 million pesos. Sabi nila para magkaroon ka, makapag-launch ka ng a very effective campaign nationwide or else, shit, lamunin ka na lang. Oh, lalo itong si Amy Marcos sinusulong nito na dapat payagan yung mga, bonggacious na campaign materials. Yung mga ano, may mga, bling-bling yata. Oh, 'di ba mga makachi, oh, mga makachina na mga Pilipino, the modern day makapili. 'Di ba? Kaya kung meron pong dapat mag-resign dito, dalawang tao po ang dapat na mag-resign. Alam niyo kung sino? Si VP Sara para matahimik ito kaya nga tawag ko sa resignation ni VP Sara, ito po ay isa pong, supreme sacrifice, 'di ba? 'Pag ginawa niya po 'yan, talagang masasabi natin na siya po talaga ay para kay PBBM. Talagang siya po ay mataas ang paggalang sa kanya. Kay PBBM. Ngayon yung usapin kung siya ba talaga ay maka-China, 'di ba? That is another ano na, another, talk na naman 'yan, 'di ba? Kailangan linawin rin niya, ano ba talagang stand mo sa China?
Tahimik ka ba dahil ayaw mong makontra yung tatay mo, ayaw mong mapahiya, 'di ba? So, kailangan niya pa ring linawin 'yan. Pero napakalaki po mga kababayan ng mariresolba. Kung si PBBM po ang magre-resign, mawala sa puwesto, naku po, parang pinabalik niyo agad-agad yung kampon ng tatay niya, oo. Ngayon, yung mga kasunduan na ginawa ng tatay niya sa China na hindi naka-black and white kundi puro mga verbal, 'di ba, na ibinubulgar ni Harry Roque unti-unti, and thank you kay Harry Roque, magma-materialize po lahat 'yun. Baka habang nangyayari na nga, wala namang nangyayari, wala namang dumarating na kapalit dito sa atin. Kaya nga si Harry Roque panay ang sigaw, na gamitin natin ang China para dumami ang trabaho, gamitin natin ang China para tumaas ang sahod. Ano yun, manghihingi tayo ron? Ang hilig yung mamburaot, 'di ba? Mali yung style nila, eh. Oh. And shoutout nga pala rito kay DJ Byron Music and Topic TV. Ayan. Okay, so eto sabi ni Orig Gonzalez, si Alvarez siguradong nakikinabang yan sa China. Naku, obvious na obvious. Ako agree ko diyan. Kahit tumanggi yan, wala akong pakialam. Alright, from Jan Miro Fuentes. Itong si Alvarez gusto lang makabalik sa kapangyarihan pag si Sara, ah, siguro bati na sila 'no, kasi si Sara nagpa-kick out sa kanya, eh. Diyan sa ano, diyan sa, pagiging House Speaker noon, 'di ba? Ito lang, buti ito nabasa ko 'to, naalala ko tuloy. Tanong 'to sa isipan ko no'n, eh. Nagbiro lang po because what happened was during the time, nagbiro lang ito, si Alvarez, na etong very best friend ko si Digong presidente, sabi niya. Siya nag-appoint sa akin, pero kaya ko siyang i-impeach. Gano'ng biro lang 'yun, at hindi dapat seryosohin. Ngayon, anong pumasok na hangin na made in China sa isipan ng anak niya kay Mayora Sara, at, nangyari, trinabaho 'to na matanggal sa pagiging House Speaker, at ang matindi pa, ang napahiya pa doon, itong ano, siyempre tatay niya, kaibigan niya 'yan, eh. Oh, tapos walang nagawa yung tatay niya kundi umamin, well, it was orchestrated by a woman from Davao City, from an LGU leader. Walang iba kundi si VP Sara, may iba pa bang mayor ng Davao City, 'di ba? So, iwan muna natin 'to. Nakakatawa talaga sila.